Dalawang motorista ang sugatan matapos sumalpok ang sinasakyan nilang kotse sa mga konkretong harang sa Quirino Highway sa lungsod ng Quezon. Si Oscar Oida, naka-alerto 24. Sa isang iglap, naglaho ang ganda ng bagong kotse ito matapos umalik ang uso nito sa hilera ng mga concrete barrier sa bahagi ito ng Quirino Highway sa may barangay Balon Bato, Quezon City. Dahong alas 2:30 madaling araw nang mamataang manong humaharurot ang naturang kotse na sa di malamang dahilan ay biglang nawala ng kontrol at sumalpok sa mga harang. Nakita ko tumbok siya rito sa concrete barrier eh. Tapos itong mga tao naman dito sa beer house, tumakbo din sa akin para i-report to. Sugat ang naibaba ng mga responding taong bayan ang dalawang sakay ng naaksidente sa sasakyan. Buti raw kamo at gumana ang airbag ng naturang kotse. Dahil kung nagkataon, mas malala raw ang pinsalang tinamo ng mga biktima. Basta may dugo lang dito yung driver sa tuhod. Tapos yung babae naman sa sakay niya. Naman, di makahinga? Nahihirapan na siya. Nahirapan na huminga. Bagamat di pa matiyak ang dahilan ng aksidente, may suspetsya na ang mga otoridad. Bago raw kasi ang aksidente, nanggaling naman ito sa isang gimikan sa lugar. Pero ayon sa ilang mga nagpakilalang kamag-anak ng biktima, marahil ay nakatulog ang driver nito dahil sa matinding pagod. Pagod na, walang tulog. 4 araw na walang tulog. Tapos medyo dumaan pa na sila sa kunting kasiyahan. Ligtas na sa tiyak na kapahamakan ng dalawang sakay ng naaksidenteng sasakyan. Oscar Oida, naka-alerto 24. Sa wakas, nakalaposo na ang isang sospek sa pagpatay sa lungsod ng Muntinlupa. 10 buwan siyang nagtago. Si Ian Cruz, naka-alerto 24. 10 buwan ding nagtago si Reynaldo Cabriles bago siya bumagsak sa kamay ng Muntinlupa Police. Pangpito si Cabriles sa most wanted list ng Muntinlupa. Marso, nang mapatay umano niya sa saksak ang nakaalitang si Generoso Ibarbia sa rilis ng Kupang Muntinlupa. At mula noon ay nagtago na si Cabriles. Pero sa bisa ng warrant of arrest na nilabas si Judge Romulo Villanueva ng Muntinlupa RTC Branch 25, nasa kote ng mga operatibo si Cabriles sa Pembo, Makati matapos makatanggap ng tip ang mga otoridad mula sa isang informante. Tinawag sa akin dito sa amin kung verification kung itong tao na to si kung may pending na kaso. Sabi ko, positive meron yan, warbaris. Okay na, huli ko na. Set ko yung yung operation. Ayon naman kay Cabriles, self-defense lang ang nangyari. Gugulpihin ko lang po sana at hinarang ko siya. At nang mabigla ako, naglabas po siya ng kutsilyo at tinago ko. Yun, doon po ako nagkakataon na nadali ko siya. Ian Cruz, alerto 24. Excited na si Bella Padilla sa bago niyang project na Machete. Ang description niya para sa bidang si Alger Abrenica ay exciting daw katrabaho. Yan ang chika ni Lar Santiago. Bakas pa sa mukha ni Bella Padilla ang pinagtanggalan ng prosthetics para sa karakter niya sa Machete nang humarap siya para sa interview. Excited si Bella dahil ngayong araw ang simula ng taping niya para sa bagong Telefantasia kung saan siya ang leading lady ng bidang si Alger Abrenica. Malaking hamon daw sa kanya ang show dahil 2 karakter ang kanyang ginagampanan. Ang isa ay si Aguinaya, isang babae mula sa nakaraan, at ang isa naman ay si Rosella, ang babaeng nabubuhay sa kasalukuyan. Dito po, kasin po ako nung character ni Riza Sinon, pero ako mahirap, siya super yaman. So I work as a maid po dito. Tapos si Aguinaya naman, medyo mataas siya dun sa tribe nila. So very contrast yung characters. Ilang beses pa lang nagkasama sina Alger at Bella sa mga aktibidad para sa Machete at sa mga pagkakataong yon, maganda na ang naging impresyon ng dalaga sa binata. Mabait at exciting daw ito. Wala naman ako masabi kay Alger, sobrang bait kasi, kaya nakakatuwa naman na maka-work. Tignan natin kasi a few times ko pa lang din naman siya nakakasama. Like today, I think this is the 5th time pa lang. So medyo getting to know you stage pa lang kami. Itinuturing ni Bella ang sarili na mapalad dahil sa kanya ipinagkatiwala ng GMA ang papel bilang leading lady ni Alger. Alam daw niyang maraming kababaihan ang may crush sa kapusuhang. Handa na ba si Bellang makitang nakabahag bilang Machete si Alger? Nakita ko na. Nakita ko na talaga. Sabi ko, hindi. Ako, abangan na lang nila kasi may mga costume changes pa si Alger na talagang magugulat yung mga tao. Okay naman. Very satisfactory ang mga nangyayari.
Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, beauty queens Maria Venus-Ra at Krista Kleiner sasabak na sa pagko-concert. Mamaya na yan. Mel? Salamat, Pia. Ilang araw bago ang pista ng Itim na Nazareno, nagpupunta na mga deboto sa Quiapo sa Maynila. Nakatutok doon live si Cesar Apolinario. Cesar? Mel, nagsimula na nga magdatingan ng mga deboto ng Itim na Nazareno kahit sa linggo pa ang pista. Kaya naman yung ibang mga vendor dito tuwang-tuwa dahil sa biyayang hatid daw ng Itim na Nazareno. Mistulang araw na ng pista sa tuwing hahataw sa pagdramang 11 taong gulang na si Ernesto. Siya ang drummer ng Lion Dancer na nagsasayaw sa mga mahintuang tindahan. Kada sayaw ng kapwa-batang kasamahan at tuwing matatapos ang pagpalo ni Ernesto sa drum, instant pera agad na nakasanayan na nilang gawin taon-taon dito sa Quiapo. Bakit? Ba't kailangan nagla-Lion Dance tuwing pista ng Quiapo? Para po maging masayang piyesta ng Quiapo. Talaga? Ano sinasabi ng mga pinagsasayawan nyo? Natutuwa ba? Opo, kasi medyo masaya po yung pagsayaw namin. Ang galing mo magtambol eh. Drummer ka ba talaga? Hindi po. Ba't ang galing mo magtambol? Galing lang po ako magtambol. Ang mga vendor at tindahan na napapasaya ng grupo ni Ernesto, todo rin ang pasasalamat dahil tuwing pista ng Quiapo, humahataw ang kanilang kita. Lalo na ang mga religious item na binebenta nila. Si Aling Nene, bukod sa pagiging deboto, dalaga pa lang daw siya, vendor na siya ng mga imahe ng Itim na Nazareno. Natanggap na raw niya ang matagal ng hiling dahil graduate na sa kolehiyo ang 4 na anak sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga imahe. Siguro po, kadadasal ko siguro sa kanya. Binigyan kami ng mga ganyang puhunan. Tapos na pag-aral ko yung anak ko. Mahigpit ang ipinatutupad na patakaran sa mga vendor. Hindi sila pwedeng lumampas sa yellow lane na itinalaga ng mga otoridad. Tuloy ang pagroronda ng mga pulis para itaboy ang mga vendor na humaharang sa kalye. Hindi pinahihintulutang okupahin ng mga vendor ang kalye dahil wala nang madadaanan ng mga tao. Kapag siksika, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga snatcher at mga taong gustong manggulo sa kaayusan. Ang amin lang naman lalo namin pinaiigting yung paninilbihan sa kanila para mabigyan sila ng seguridad. Bibilang pa ng 2 araw para sa prosesyon ng Itim na Nazareno pero dagsana ang mga deboto rito sa Quiapo. Si Aling Conchita, bit-bit ang anak na si Salvacion na may kondisyong dwarfism. Dahil sa itsura, naging sentro siya ng atensyon sa Quiapo. May mga nagbibigay pa nga ng abuloy. Pumasok kami simbahan, yon hinihingi ko yung bigyan siya ng mahabang buhay o bigyan siya ng magandang katawan. 5 taon ng deboto si Aling Conchita pero ang pagbitbit sa anak ay hindi raw para pagkakitaan. Nais lang daw niyang mabasbasan si Salvacion at para ilapit siya sa milagrosong Itim na Nazareno. Mela, ipapaliwanag ko lang na sa Sunday, yan yung mismong pista ng Itim na Nazareno. Nakatayo ako dito sa harap ng Quiapo Church dahil dito nga yung ipapasok yung Itim na Nazareno mula dyan sa Quirino Grandstand. At yung nakikita nyo sa may gitna mismo at tapat nung entrance itong Quiapo Church, dyan ipaparada yung Itim na Nazareno papasok dyan sa loob ng Quiapo Church at dyan mamamalagi ng buong taon. Itong mga nakikita nyo mga tao rito ay mga nagsimba yan sa loob ng Quiapo Church at yung iba ay uuwi at babalik na lang sa Sunday. Pero itong ibang mga pumupunta rito ay mga deboto rin na nagpauna na rito at nagdarasal. Araw-araw daw sila pupunta rito hanggang sa Sunday maipasok dito yung Itim na Nazareno. Mel? Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario. Susunod! Exclusive! Kasambahay na minaltrato umano ng kanyang mga amo, nagsampa na ng patong-patong na kaso. Isa pang exclusive. 3 taong gulang na bata, patay. Matapos bumuon sa ulo ang stick ng kwiton nung pagsalubong sa bagong taon. At ang parada sa bansang Espanya para sa paggulita sa 3 hari o 3 Kings. Tutok lang dito sa 24 oras.